So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Shut up! And meron tayong client from Taga nga ba? Tansa, yun. Hindi ko na i-vlog yung dispad, pinalitan. Re-recta na tayo kaagad sa CVT niya, no? So palit siya pang gilid gamit ang sun flyball 10 grams at saka yung sun bell. Wow! Nice. Ito may bago, yung pitch bike na lining at yung kanyang breather hose. So Mio Sporting nga pala to, no? 2017 model? 20. So babaklasin lang natin yung panggilid at ikakabit na natin itong mga to. CVT cleaning, palit na rin ng mga piyesang dala niya at singit na natin pati yung carb cleaning, no? Gusto ko yan! Dahil medyo matagal-tagal na rin daw to. Matagal nang wala ng linis, walang maintenance. So let's go, let's do this. So yun mga positive, natanggal na natin yung crankcase nya at ito na yung bumungad sa atin, no? Putik na may konting CVT. Matagal nang hindi nalinis to. So all goods naman, stock yung torque drive, female, male, bell, yan yung papalitan natin mamaya. At yung kanyang flyball. So wala pa daw kasi siyang drive phase pulley, so yun muna, kung ano muna yung available na pyesa nya, yun lang muna yung papalitan natin. Then CVT cleaning. So yun, mabalik tayo mga ka-positive, no? Napakwento ng bahagya. So ito na yung kanyang Pulley na may konting bola. so ito yung nagiging cost ng ng hindi naglilinis ng CVT, no? What? Kita nyo naman, namuuna yung dumi sa mga rampahan niya. Anong nangyari sa CVT niya is yun, tapyas lahat. Lahat, as in lahat. Kaya nangyayari, iba yung takbo, di ba? So okay pa naman to, goods pa, linis lang. Ito lang naging problema. Maganda yung bola, yun nga lang talaga, hindi lang naalagaan ng linis. Kaya nagkaroon ng tapyas lahat. As in lahat. So yun ang mga kapastig na. At ayan, chain reaction. Pag talagang hindi mo nalinisan yung CVT mo, especially pulley, madadamay na yung female. Ayan, yung female niya, stuck to ng salty. Ayan, meron na siyang hukay. So, iba yung arangkada nito, no? Tama yung sabi ni client, iba na yung napil niya pag umarangkada siya. So, nadamay siya dun sa dumi ng pulley. What? Ayan, so, i-donate natin to, yung ating TTGR na racing type pero meron siyang stock. Ayan, dalawang klase. Para kasi makauwi naman siya ng maayos. Tapos yun, balik na tayo sa ating pakay talaga, which is yung clutch lining niya. Malaki na rin talaga yung kinain. So talagang palitin na bukod sa linisin, no? Stock pa rin to. Putik na may konting clutch lining. Ayan, so ang ipapalit daw natin is yung pitch bike. Pitch bike, bagong labas lang to sa market. Oh. It's bike. Uy, ganda, oh. Ganda, solid to. Wow! Uy, yung kapal, oh. Tsaka maganda siya, same ng stock yung bigat. Kasi yung mga ibang aftermarket magaang. Kanya-kanya naman tayo, pero sa akin kasi mas gusto ko yung mabigat yung clutch lining. Yan, so tatanggalin na lang natin itong mga clutch spring nya. Tapos kabit na natin itong lining ng pitch bike. 15 minutes later. And we're back mga ka-positive, no? Ayan, pasensya natin, hindi ko na napakita sa inyo yung full linis nito. Nung putik na may crankshell. Gago! And yun, ito na, nakabit ko na yung clutch lining ng pitch bike, no? So maganda para sa akin, no? Same na same ng bigat ng stock. Saktong-sakto din, yun nga, konting liha lang sa mga poste ng clutch plate para at least mas pumit siya. Sa appearance, maganda. Sa performance, malalaman pa lang natin, no? So, hindi nagpalit si client ng center spring tsaka clutch spring. So, yun pa rin. 800 RPM. Ayan, no? Smooth naman, no? So, wala kang maririnig na langit-ngit dahil stock pa din yung kanyang torque drive. Pero sabi ni client, papalit daw siya.
Bago natin tuluyang ikabit yung lahat-lahat ng panggilid ni client, no. At big shoutout muna sa Sun, no. Ayan, Sun Racing, yung kanyang gagamitin na ply ball. 10 grams, same stock. At ito yung pinakagusto ko, yung bagong version ng bell nila. Ayan, naka-regroove na. Paano masabi? Nakakaingit. Saan? Baka naman. Ganda. Yun, no. Ito yung bago nila, naka-regroove na. So, hindi na kayo kailangan magpa-regroove. So, ready na siya. At bago yung design. Ganda. Ganda lang. Ay, panalo, no. Ay! Okay, next yung fly ball. So, yun nga, no, nakita nyo kanina na lahat ng fly ball niya ay may tapyas na. So, hindi ko nababanggitin yung brand kasi okay naman yung brand na yon, yung fly ball na yon. Nga lang talagang inabot lang siya ng 3 taon na hindi nalinis. Tibay din eh. Oo, ibay din. Parang so ganda. Parang sa linis na nagkaka. Oh, linis lang talaga nagkakatala yan. So, kailangan, siguro yun 6 months, maximum, 1 taon. Straight pa rin mga kapasitive, no? Kasi Hindi naman siya nangangarera. Daily use lang din. bahay trabaho. Two hours later. And we're back, no? Ayan, so hindi ko na masyadong binlog o binidyo lahat ng mga ginawa ko, no? Para makapag-focus tayo sa mga dapat gawin, especially sa carburetor niya, no? Nakita nyo naman yung carburetor niya kanina, talaga namang Putik na may konting karburador. so ito na siya ngayon, no? Ayan, so nalinisan na natin siya ng very very light. Yung stock ulit eh. Oh, yan, no? May mga side comment na. Ayan. So a-assemblein ko na uli siya from lahat-lahat. Ibabalik na natin para may kabit na natin doon. At yun nga, no, nilinisan ko na rin pati yung kanyang airbox dahil syempre, yan naman, nilinis na natin yung carburetor, sabay na natin yung airbox para at least pulido yung gawa, no? At yun, kakabit ko lang to, and then balikan ko kayo ulit. Init. So, yun mga kapasitive na yan. Nagkandalobat na yung cellphone ko para video na. At yun, naibalik ko na yung kanyang carburetor, airbox, yung kaha niya, U-box, battery, okay na, all goods na. At ngayon naman nagtotono ako. Ibig sabihin inaayos natin yung air and gas mixture niya, no. Kung mapansin niyo puti yung kanyang spark plug, no. So ibig sabihin mas marami yung hangin. Ngayon, ibabalik ko ulit ito, pinalamig ko lang ng konti yung makina para at least hindi ma-loose thread yung kanyang lagayan ng spark plug, no. Lilinisin ko lang muna tong spark plug at ibabalik ko na. Then magtotono ulit tayo. Okay? 15 minutes later. So yun na nga mga kapasitive, no? Ayan, tinry muna ni client yung kanyang motorsiklo. Ewan ko lang kung inuwi niya na. De, joke lang. Andito pa yung kanyang top bar. Ni-road test niya kung okay ba sa kanya yung pagtotono ko. Kasi kanina, medyo lean. Mamaya, check ko ulit pagkatapos niyang i-brake. Pero sa akin naman, okay naman na siya. Ayan, so antay lang muna natin si client bumalik. Ayan, naririnig ko yung tambucho. Okay na yung niya. Yung tono niya. Okay na. Balik na sa factory. Hindi, factory setting ng carburetor yan. Eh, kamusta? Okay naman. Treno sa harapan. Okay, malakas. Sakto lang. Yung arangkada. Yung arangkado okay naman. Gumanda. Lumabas sa line. Sa lining. Sa lining. Nakasabel. Sabel. Maganda rin pinili ng version ko ng Sun. Ito ba yun? Tapos yung bago ng pitch bike na lining. Ayan, bumalik. Yung minor niya, binawasan ko. Ano ba yun? Kaya ako kanina, hindi, kasi kanina, nakasagad na siya pababa. Ibig sabihin, mataas yun. Dahil nga madumi na yung carburetor. So, binawasan ko siya. So, mas titipid siya sa gas. Well, satisfied kasi dilinis na. Okay ba? Okay ba? Tawag ka na, message mo ako. Pero okay naman yan. Okay, goods na goods. Shoutouts nga pala kay Bobby Clark. Nakakagaling na. Thank you. Hey, speaker. Ayaw nga pala. Thank you. Capacity. Ayan, sige. Thank you din.